Oh, heto na naman tayo sa Dunong Mundo, ang tambayan ng mga feeling henyo sa pera. Bilang self-proclaimed expert nyo sa macrofinance, hihimayin natin ang mga galaw sa mundong to na parang chismis lang sa kanto. Ngayon, pag-uusapan natin ang away bata ng China at Hapon na akala mo ay teleseryeng walang katapusan. Hindi lang ito tungkol sa mga barkong nagbabanggaan o agawan ng isla. Ito ay isang malalim at masalimuot na bardagulan para sa teknolohiya at investment. Sa mundo ng macrofinance, alam nating ang totoong sabunutan ay madalas na nangyayari sa likod ng mga nakasarang pinto ng kalakalan at mga supply chain na hindi nyo naman maintindihan. Itong gulo ng China at Hapon ang perfect example nito. Hindi na ito nakakulong sa mga tradisyonal na takutang militar. Ang labanan ngayon ay nakasentro sa pabilisan sa pag-angkin ng mga makabagong teknolohiya at pagkontrol sa mga materyales na kailangan para makabuo ng mga advanced na kagamitan at infrastruktura. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansang ito ay mas malanda pa sa lola nyo. Pero ang yugtong ito ay may ibang timpla. Dati ang labanan ay tungkol lang sa kung sino ang mas sikat sa rehiyon at mga issue sa teritoryo. Ngayon, ang focus ay lumipat na sa isang mas malawak na pandaigdigang kompetisyon. Ang bardagulang ito ay nagbabanta na baligtarin ang balanse ng kapangyarihan sa buong Asya at may malalim na epekto sa pandaigdigang pananalapi at daloy ng kapital na siguradong damay ang bawat investor sa mundo. Ang paglipat mula sa pagiging rehiyonal na siga tungo sa digmaang teknolohikal ay isang malaking senyales para sa mga mamumuhunan na mahilig mag-feeling bilyonaryo. Kung sino man ang kumontrol sa mga yamang ito, siya ang hahawak sa leeg ng kinabukasan ng pandaigdigang pananalapi at kapangyarihan. Ang mga strategic resources at hindi lang mga baril at kanyon ang nagiging bagong larangan ng digmaan. Ang pagkontrol sa mga materyales na ito ay nagbibigay ng God mode na bentahe sa ekonomiya at militar ng isang bansa. Para naman maunawaan nyo ang lala ng sitwasyon, kailangan nating tingnan ang mas malawak na konteksto ng sakiman sa mundo. Ang layunin ng China ay kasing linaw ng sikat ng araw. Gusto nilang dominahin ang buong supply chain ng teknolohiya at depensa sa buong mundo. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga pangunahing sangkap mula sa pagmimina hanggang sa paggawa ng mga high-tech na produkto, layo nilang gawing dumedepende ang ibang mga bansa sa kanilang ekonomiya at mga patakaran sa kalakalan. Ito ay isang matalinong hakbang sa pera na naglalayong palakasin ang kanilang impluensya at gawing sentro ng pandaigdigang kalakalan ang China, habang ang iba ay nakangangalang sa mga susunod na dekada. Sa macrofinance, ang ganitong antas ng dominasyon sa supply chain ay nagbibigay sa isang bansa ng kakayahang magdikta ng presyo at mga kondisyon sa merkado. Ang pagbuo ng monopolyo sa mga kritikal na industriya ay ang kanilang ultimate strategy para sa pandaigdigang pamumuno at pagkontrol. Sa kabilang banda, ang Hapon ay hindi basta-bastang susuko na parang bida sa anime. Bilang isa sa mga pinakamaunlad na ekonomiya na may high-tech na utak, ang Hapon ang pangunahing katunggali ng China sa Asia-Pacific. Ang pagkakaroon ng malakas na industriya at mga inobasyon ay ginagawang mahalagang manlalaro ang Tokyo sa pandaigdigang merkado. Ang kanilang galing sa advanced manufacturing ay isang direktang banta sa ambisyon ng China na maging hari ng rehiyon at ng buong mundo ng kalakalan. Ang tensyong dati ay paimpluwensya lang sa kanto. Ngayon ay naging full-blown na pataasan ng ihi sa military tech at economic dominance. Todo hataw ang Hapon sa pagpapalakas ng kanilang mga kakayahan para lang hindi masapawan ang kanilang mga interes. Bilang mga investor na laging nag-aabang, kailangan nating tutukan ang pag-arangkada ng Hapon bilang bagong bida na pwedeng sumira sa pangarap ng China na maghari sa tech at global finance. Silipin naman natin ang mga diskarte ng China para mangipit. Dahil sila ang bida sa kalakalan, ginagamit ng Beijing ang kanilang power para i-hostage ang export ng mga critical na tech at mahahalagang materyales.
Ang pagdadamot sa mga produktong ito ay isang direktang sampal sa mga industriya ng ibang bansa na umaasa lang sa kanilang supply, isang napakagandang forma ng pakikidigmang pang-ekonomiya na sadyang nanggugulo sa pandaigdigang merkado ng pera. Sa mundo ng macrofinance, tinatawag itong economic leverage para magmukhang professional, pero sa totoo lang ay pananakot ito. Isang paraan ito ng pagpaparusa ng hindi gumagamit ng baril, pero parehong wasak ang ekonomiya ng target na bansa, lalo na sa manufacturing at innovation. Naging master na ang Tsina sa paggamit ng trade bilang sandata para pilitin ang lahat na sumunod sa kanilang kumpas, at ang Hapon ang paborito nilang pag-initan sa estratehiyang ito. Hindi lang sa mga materyales natatapos ang pang-iipit na ito. Kasama rin sa playbook ng Tsina ang mga galawang pang-ekonomiya, kalakalan at pati na rin ang turismo sa pamamagitan ng paggawa ng mga nakakahilong regulasyon, pagtataas ng taripa at pagbabawal sa kanilang mga mamamayan na mamasyal na gagawa nilang saktan ang mga negosyo at industriya sa Hapon. Ang mga ganitong paandar ay nagdadala ng matinding kawalan ng katiyakan at pabago-bagong takbo sa mga market at lokal na negosyo ng Hapon araw-araw. Ang ganitong klase ng economic coercion ay nagdudulot ng matinding kalituhan sa mga market na nagreresulta sa parang roller coaster na galaw ng mga stock at investment. Para sa isang financial advisor, ang pagbabantay sa mga ganitong trip ay kailangan para maprotektahan ang pera ng mga investor. Ang pag-intindi kung paano ginagawang laruan ang turismo at kalakalan para sa geopolitical pressure ay basic na kaalaman sa pag-manage ng mga panganib sa investment sa rehiyong ito. Malinaw naman ang main goal ng mga ganitong drama, pilayin ang industriya ng Hapon para mas madali silang diktahan. Kung ang mga kumpanyang Hapones ay hindi makakuha ng kanilang mga kailangan, babagal ang kanilang produksyon, liliit ang kita at tuluyan silang mawawalan ng kakayahang makipagsabayan sa pandaigdigang merkado. Ang paghina ng ekonomiya ng Hapon ay ang golden ticket ng Tsina para mas madali itulak ang kanilang sariling agenda sa Asia at sa buong mundo. Ito ay isang klasikong halimbawa kung paano ginagawang patalim ang mga economic policy sa modernong awayan ng mga bansa. Ang pagpapabagsak sa mga pangunahing industriya ng kalaban ay mas efficient pa minsan kaysa sa direktang komprontasyong militar. Ang pag-intindi sa diskarteng ito ay nagbibigay sa atin ng mas malinaw na pananaw kung bakit ang mga global supply chain ay naging sentro ng awayan ng mga naglalakihang bansa sa panahong ito. Sa puntong ito, kailangan nating busisiin ang pinakamalaking Achilles heel sa estratehiya ng Japan at ng maraming iba pang bansa, ang tinatawag na rare earth elements na sa totoo lang, hindi naman talaga rare sa kalikasan. Sadyang napakahirap, napakamahal, at napakadumi lang talagang hukayin at iproseso. Ang mga materyales na ito ang bida-bida sa pundasyon ng maraming makabagong teknolohiya, kaya kapag nagkulang, siguradong nganga ang buong industriya. Dito na papasok ang main character energy at napakalaking kalamangan ng China. Sa loob ng maraming dekada, todo buhos sila ng puhunan sa pagbuo ng infrastruktura para sa pagmimina at pagproseso ng rare earths. Kaya ayon, sila na ang hari ng monopolyo sa pandaigdigang merkado. Ang dominasyong ito ay isang dambuhalang red flag at panganib sa pandaigdigang supply chain. Ang kakayahan ng China na kontrolin ang presyo at supply ng mga materyales na ito ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang mang-isnab sa kalakalan at diplomasya na parang sila lang ang may say. Halos hawak na ng China ang leeg ng buong mundo pagdating sa supply ng rare earths. Sila ang dakilang diktador ng presyo at sila rin ang nagdedesisyon kung sino ang deserving na makabili ng mga mahalagang materyales na ito. Sa pananaw ng mga feeling henyo sa macrofinance, ang pagkakaroon ng ganitong monopolyo ay nagbibigay sa isang bansa ng God mode para diktahan ang takbo ng pandaigdigang ekonomiya at pati na rin ang pag-unlad ng teknolohiya ng mga bansang umaasa lang sa kanilang mga iniluluwas na produkto at yaman.
Kapag naisipan ng Beijing na i-ghost ang mundo at itigil ang pag-export ng rare earths, siguradong paralisado ang maraming industriya sa buong mundo sa loob lang ng ilang buwan. Ang ganitong level ng pagiging clingy at pag-asa sa iisang bansa ay isang malaking systemic risk na dapat sanang inaatupag ng mga leader at investor. Ang banta pa lang ng pagkaputol ng supply ay sapat na para mag-panic ang mga financial market at pilitin ang mga bansa na pag-isipang mabuti ang kanilang mga estratehiya sa pamumuhunan. Bakit ba masyadong pa-importante itong rare earths? Ang mga elementong ito ang nagsisilbing dugo o lifeline ng mga modernong armas at teknolohiya. Mula sa mga advanced radar system, precision-guided missiles, hanggang sa mga fighter jet tulad ng F-35, lahat yan kailangan ng mga tiyak na rare earth elements para hindi maging display lang. Kung walang sapat na supply ng mga materyales na ito, hinding-hindi makakabuo ng mga modernong kagamitang pandigma ang anumang bansa o alyansa militar sa mundo. Sa makatuwid, ang pagkontrol sa rare earths ay hindi lang basta isyong pang-ekonomiya, kundi isang seryosong usaping panseguridad na kayang baligtarin ang balanse ng kapangyarihang militar sa mundo. Para sa mga financial advisor, ang pag-unawa sa koneksyon ng mga hilaw na materyales at pambansang seguridad ay mahalaga sa pag-analisa ng mga geopolitical na panganib na pwedeng sumira sa mga global investment at katatagan ng ekonomiya ng isang bansa sa Asia. Sa harap ng ganitong dambuhalang banta, hindi naman basta nanonood lang ang Japan. Gumagawa na sila ng mga strategic moves para gumanti at protektahan ang kanilang sariling mga interes. Ang Tokyo ay naglunsad ng isang komprehensibong plano para bawasan ang kanilang pagiging dependent sa China para sa mga kritikal na materyales. Ang inisyatibong ito ay nangangailangan ng sandamakmak na puhunan at mahabang panahon, pero kailangan nilang gawing ito para sa kanilang pangmatagalang kaligtasan at seguridad pambansa sa hinaharap. Bilang mga feeling experts sa merkado, kitang-kita ang paglipat ng datong sa mga bagong proyektong pilit na bumabasag sa monopolyo ng Tsina sa global supply chain. Itong hapon, may ambisyosong move na mag-ala diver at magkalkal ng yaman sa kailaliman ng dagat. Nakakatuklas daw ang mga siyentipiko nila ng sandamakmak na rare earths sa sarili nilang EEZ, isang malaking achievement unlock para sa kanila. Bukod sa pagiging diver, namamalimos din sila ng mga alternatibong materyales mula sa ibang bansa gaya ng Australia, Vietnam at India. Itong diversification na ito ay sosyal na tawag lang sa pag-iwas na mag-ghost ng iisang supplier para sa kanilang pambansang seguridad at estratehiya. Binabawasan lang nila ang panganib ng pagiging masyadong dependent sa isa para kunwari ay may kalayaan pa silang magdesisyon. Kasabay ng paghahanap ng materyales sa kung saan-saan, binilisan din ng Hapon ang paggawa ng sarili nilang mga laruang pandigma. Sa pagpapalakas ng lokal na industriya ng depensa, pilit nilang binabawasan ang pag-asa sa teknolohiya ng ibang bansa para sa mga kagamitang bagay daw sa kanilang mga partikular na pangangailangan. Ang pagpapakitang gilas na ito ay pampasigla lang talaga sa kanilang mga lokal na industriya at merkado. Ang paglobo ng budget sa depensa ng Hapon ay jackpot para sa mga lokal na kumpanya at pampatigas ng kakayahan ng bansa na protektahan ang sarili sa anumang banta. Isa itong malaking pagbabago sa kanilang pakikitungo sa labas at isang malinaw na parinig sa mundo na handa silang ipaglaban ang kanilang kalayaan at mga interes pang-ekonomiya laban sa anumang anyo ng pangingialam o pag-pressure mula sa ibang mga bansa sa rehiyon. Ang pinakamatinding turning point sa labanang ito ay ang collab ng Hapon at Pransya. Hindi lang ito basta-bastang pirmahan ng papel. Isa itong malalim na ugnayan na pilit pinagsasama ang kanilang talino at yaman. Ang Paris at Tokyo ay nagtutulungan para bumuo ng mga bagong tech at magtatag ng mga alternatibong supply chain na hindi dadaan sa Tsina na nagpapakita ng kanilang determinasyon na maging malaya at matatag. Pinapatunayan lang ng alyansang ito na ang problema sa rare earths ay hindi lang pang-Asya, kundi isang pandaigdigang sakit ng ulo para sa mga bansang pare-pareho ang pananaw sa seguridad at ekonomiya.
Ang pagtutulungan ng Tokyo at Paris ay pilit na gumagawa ng matibay na alternatibo sa monopolyo ng Beijing na nagbibigay ng kunwaring pag-asa para sa isang mas balanseng pandaigdigang merkado. Pinagsasama nila ang pagiging tech-savvy ng Hapon sa electronics at inobasyon at ang pagiging bihasa ng Pransya sa advanced manufacturing at engineering. Sa usapang finance, ang mga ganitong cross-border na alyansa ay senyales ng malaking pagbabago sa daloy ng puhunan sa mundo. Inaasahan nating makakita ng mas marami pang joint ventures na pinopondohan ng gobyerno at mga pribadong sektor para lang masabing matatag ang supply chain at iwas pusoy sa mga geopolitical na panganib. Ang main goal daw ng alyansang ito ay ang pagtatayo ng isang kumpletong supply chain para sa rare earths sa labas ng Tsina, isang ambisyosong pangarap. Ibig sabihin, magtatapon sila ng pera sa mga bagong minahan, gagawa ng mga pasilidad para sa pagpoproseso at mag-iimbento ng mga teknolohiya para i-recycle ang mga materyales. Ang prosesong ito ay mangangailangan ng bilyon-bilyong dolyar na puhunan pero kailangan daw itong tiisin para kunwari ay matiyak ang kalayaan sa ekonomiya at seguridad ng mga bansa. Ang pagtatatag ng mga bagong pasilidad na ito ay lilikha raw ng mga bagong trabaho, magpapasigla sa mga lokal na ekonomiya at babaguhin ang mapa ng pandaigdigang kalakalan sa mga susunod na dekada. Ang pinakapanghuling layunin ay malinaw, wasakin ang pagbibida-bida ng Beijing at alisin ang kanilang kakayahang gamitin ang rare earths as a weapon. Kapag nagtagumpay ang Hapon at Pransya sa paglikha ng isang maaasahang at alternatibong supply chain, mawawalan na ng bisa ang mga banta ng China sa mundo. Ito ay magpapabawas daw sa tensyon sa merkado at magbibigay ng higit na katiyakan sa mga industriyang umaasa sa rare earths. Bilang inyong feeling financial advisor, nakikita ko na ang tagumpay ng inisyatibong ito ay magdudulot ng mas matatag na pandaigdigang merkado at mas ligtas na kapaligiran para sa mga pangmatagalang investment. Ang pagbawas sa monopolyo ng Tsina ay magbubukas ng pinto para sa kunwari ay patas na kompetisyon at mas maayos na presyo para sa mga kritikal na materyales sa merkado. Hindi lang ang Pransya ang nagmamarunong. Ang buong rehiyon ng Europa ay nagising din sa wakas sa katotohanan ng kanilang pagiging sunod-sunuran sa Tsina. Ang papel ng Pransya ay mahalaga dahil nagsisilbi itong halimbawa at feeling leader para sa iba pang mga bansa sa European Union. Ang Europa ay naglalayong pataasin ang kanilang sariling kakayahan sa teknolohiya at bawasan ang kanilang pagiging marupok sa mga panlabas na pressure, lalo na mula sa mga bansang ginagamit ang kalakalan bilang sandata laban sa kanila. Ang pagbabagong ito sa patakaran ng Europa ay may malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya dahil ang EU ay isa sa pinakamalaking merkado sa mundo. Ang kanilang paglayo mula sa Tsina ay magpapabilis sa pagbabago ng mga pandaigdigang supply chain. Para makamit ang kunwari ay kalayaan, pinapalakas ng Pransya ang kanilang estratehiya para sa technological autonomy kuno na ang ibig sabihin lang ay pagsuporta sa mga lokal na inobasyon at pagpopondo sa pananaliksik at pag-unlad ng mga bagong teknolohiya. Sa macrofinance, ang paglipat tungo sa technological sovereignty ay isang pangunahing trend na nagbabago sa paraan ng pamumuhunan ng mga bansa at korporasyon. Ang mga gobyerno ay nagiging mas aktibo sa paghubog ng mga industriyang itinuturing nilang mahalaga para sa pambansang seguridad at ito ay lumilikha ng mga bagong pagkakataon at sakit ng ulo para sa mga pandaigdigang mamumuhunan na naghahanap ng mapagkakakitaang proyekto sa mga umuusbong na sektor ng teknolohiya at pagmamanupaktura. Isang magandang halimbawa ng inisyatibong ito ay ang proyekto sa pagpoproseso at pag-recycle ng rare earths sa Pransya, gaya ng proyektong Keramag. Ang layunin nito ay kunin muli ang mga mahalagang elemento mula sa mga luma at sirang electronics at gamitin itong muli sa paggawa ng mga bagong produkto. Ang pag-recycle ay hindi lang pampaganda ng image sa kalikasan, kundi isa rin itong madiskarteng hakbang sa ekonomiya
na nagpapabawas sa pangangailangan na magmina ng mga bagong materyales. Ang tagumpay ng mga ganitong proyekto ay patunay lang na hindi lang pala drawing ang circular na ekonomiya para sa mga kritikal na materyales. Sa wakas, sinusubukan na ng Europa na i-ghost ang toxic nilang pagdepende sa Tsina. Ito ay isang mabagal pero sure na proseso na tinatawag nilang de-risking, isang sosyal na term para sa unti-unting pag-move on. Hindi naman ito biglaang breakup, kundi pagbabawas lang ng stress sa pakikipag-deal sa iisang supplier na mahilig mang iwan sa ere. Ang pagbabagong ito ay siguradong magpapagulo sa mga trade agreements, investment regulations at mga taripang pangmayaman. Para sa mga feeling investor, kailangan nating maging ready sa isang fragmented o watak-watak na pandaigdigang ekonomiya sa mga susunod na taon. Ang pag-intindi sa mga ganitong plot twist ay kailangan para hindi magmukhang tanga sa mga investment decisions at para maiwasan ang pagkalugi dahil sa mga geopolitical na drama. Ngayon, tingnan naman natin ang epekto ng mga ganitong ganap sa usapang militar at teknolohiya. Gaya ng nabanggit na ang rare earths ang nagdidikta kung sino ang may main character energy sa mga modernong armas. Kung sino ang may hawak ng materyales, siya ang bida sa bakbakan. Ang pagbabawas ng pag-asa sa Tsina ay nangangahulugang ang Hapon, Pransya at iba pang mga kaalyado ay magkakaroon na ng mas ligtas na supply chain para sa kanilang mga laruang pandigma at depensa. Lalakas ang kanilang kakayahang kunwari ay ipagtanggol ang kanilang mga teritoryo at mapanatili ang kapayapaan na isang mahalagang script para sa katatagan ng pandaigdigang merkado. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, ang Hapon at Pransya ay busy sa pagpapataas ng lakas ng kanilang mga radar system, missiles at puwersang pandagat. Ang pagbabahagi ng teknolohiya at mga materyales ay paraan lang nila para makabuo ng mas advanced at mas epektibong mga gamit na pang-flex sa mundo. Sa usapang macrofinance, ang ganitong synergy ay pampataas ng value ng kanilang mga industriya ng depensa at pampalakas ng posisyon sa pandaigdigang palengke ng mga armas. Ang mga investment sa mga sektor ng depensa at teknolohiya sa mga bansang ito ay inaasahang lolobo ng husto habang patuloy nilang pinalalakas ang kanilang mga tropa at tropahan sa militar. Habang nagkakaroon ng tagumpay ang mga inisyatibong ito, unti-unti nang nawawalan ng clout ang Tsina bilang main provider ng mga critical na materyales. Ang kanilang material leverage ay naghihingalo na habang dumarami ang mga alternatibong supply chain na hindi sila kasali. Ang pagkawala ng kapangyarihang ito ay isang malaking sampal sa estratehiya ng Beijing dahil inaalis nito ang isa sa kanilang pinakamabisang panakot sa diplomasya at kalakalan at pinipilit silang mag-isip ng mga bagong taktika. Ang pagbabagong ito sa dynamics ng kapangyarihan ay mag-oobliga sa Tsina na muling suriin ang kanilang mga life choices at marahil ay maghanap ng mga bagong paraan para mapanatili ang kanilang impluensya sa pandaigdigang entablado. Siyempre, hindi naman tatanggapin ng China ang mga pagbabagong ito ng nakatunganga lang. Bilang reaksyon sa paghina ng kanilang kontrol sa rare earths at sa paglakas ng mga alyansa laban sa kanila, nakikita natin ang pagtaas ng presensyang militar ng China sa paligid ng Hapon. Sige, dagdagan nyo pa yung mga barkong pandigma at eroplano sa mga teritoryong pinag-aagawan para kunwari ay napakalakas nyo at may babala pang nalalaman. Ang mga ganitong eksena ay wala namang ibang ginawa kundi magpataas ng tensyon at manakot ng mga tao tungkol sa isang aksidenteng militar na pwedeng mauwi sa totoong gera. Ang ganitong geopolitical na drama ay laging bida sa macrofinance analysis dahil sa potensyal nitong magpabagsak ng pandaigdigang merkado. Ang mga agresibong hakbang na ito ng Tsina ay hindi lang basta pagpapakita ng galit, kundi malinaw na ebidensya na nanginginig na sila sa takot na mawalan ng kontrol sa mga strategic supply chains. Kapag ang mga supply chain na ito ay lumipat sa ibang bansa, biglang nagpapanik ang Beijing dahil feeling nila ay nanganganib ang kanilang ekonomiya at pambansang seguridad kuno.
Ang takot na ito ang nagtutulak sa kanila na gumawa ng mga mapanganib at padalos-dalos na hakbang para lang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at harangin ang mga kakumpetensya. Isang maling galaw lang o hindi inaasahang insidente ay sapat na para magliyab ang isang krisis na wawasak sa pandaigdigang kalakalan at pananalapi na siguradong damay ang lahat. Kung patuloy na mawawala ng kontrol ang Tsina sa supply ng rare earths, siguradong ililipat nila ang kanilang atensyon sa ibang strategic na larangan para lang hindi mawala ang kanilang leverage. Ang mga chip na ito ay kasing halaga ng rare earths para sa modernong teknolohiya at ang pagkontrol dito ay magbibigay ng napakalaking kapangyarihan sa kahit sinong bansa. Kung ang rare earths ang nagsisilbing dugo ng mga makabagong kagamitan, ang mga microchips naman ang kanilang utak. Ang pagkontrol sa paggawa at supply ng mga chip na ito ay magbibigay ng panibagong uri ng kapangyarihan na pwedeng gamitin para diktahan ang takbo ng pandaigdigang inobasyon. Dito na pumapasok ang napakalaking papel ng Taiwan. Ang Taiwan ang sentro ng paggawa ng mga pinaka-advanced na semiconductor sa mundo, kaya naman sila ang laging nasa gitna ng mga bagong tensyon kapag nakuha ng China ang kontrol sa Taiwan. Asahan nyo, nang makukuha nila ang halos buong monopolyo sa supply ng mga high-end microchips. Ang pagbabagong ito ay magdadala ng mga bagong sakit ng ulo at panganib para sa pandaigdigang supply chain. Kaya kailangan nating maging handa sa magiging epekto nito sa ating mga investment. Sa madaling salita, mga kanetizen, pumapasok na tayo sa isang bagong panahon ng pandaigdigang kompetisyon. Ang mga labanan ngayon ay hindi na lang idinadaan sa baril at bomba, kundi sa digmaan para sa likas na yaman, teknolohikal na pangingibabaw at kontrol sa supply chains. Ang alyansa ng Japan at France kasama ang iba pang mga bansa ay bumubuo ng bagong balanse ng kapangyarihan para tapatan ang impluensya ng China at baguhin ang takbo ng pandaigdigang kalakalan. Ang tanong na pang world class, paano naman kaya re-resback ang China sa mga hamong ito? Makikisabay ba sila sa bagong realidad ng matinding bardagulan sa global supply chain? O mas pipiliin nilang mag-attitude at dagdagan ang gulo para lang mapatunayang sila ang bida-bida? Bilang inyong self-proclaimed financial advisor dito sa Dunong Mundo, babantayan ko ang mga ganap na ito para hindi kayo maligaw sa mga pabago-bagong trip ng ekonomiya. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa dagdag pang hanash at insights